So pag active, ibig sabihin hindi mo na kailangan ng amplifier. Pag passive naman, ito yung kailangan mo. Microphone, dual, na dapat apat yan. Para may reserva ka if ever na masira yung isa, kaya nagkaroon ng problema yung isang receiver mo, so meron ka pa isa. So yun na yun, para hindi ka magkaroon ng problema. Okay, so kailangan mo siya ng syempre, kailangan mo rin ng amplifier. So ang gamit ko dito is Class D amplifier. Ayan, Dayhub na D1000. IY ko rin to na line array. Ito kaya niya ng kaya niyang magpatunog yan ng kahit na 1,000 katao. Yung dalawa lang for basic setup. So solid to. Sa wattage nito nasa 1,500. So welcome back sa ating panibagong vlog. So dahil may oras tayo ngayon, actually gabi na no? So sa ngayon, ayaw nga pala, shoutout pala sa nagsabi na ito pabasa ko sa inyo. Medyo hindi ko alam kung na-screenshot ko siya. Pero may sinabi siya na kasi nung last vlog natin may nag-comment. Hindi ko mahanapan. Nag-comment siya na pinapakita ko lang daw yung mga motor ko. Yung kwento niya hindi Alan Bill base. Doon mo siya tingnan. So, hindi po magyayabang kung sakali kasi dito lang ako pwedeng mag-unbox. Ayan, may mesa ako dyan. O kung saan man. Kasi tingnan nyo naman yung space ko. Oh. Ayan. Maliit lang 'tong space ko. Ayan. Sorry na lang sa basher natin. So, sa ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung pang basic setup natin na actually, shinare ko na rin to dun sa page natin. Ayan, so open natin to. So, meron ako dito mixer. Actually, takip niya to. So, pakita natin. Lagay ko muna para makita nyo. So, ganito siya. Ngayon, diretso siya sa sarado. Ayan. Ayan. Actually, DIY ko lang itong tour case niya. Actually, gusto kong ipa-laminate sa tropa. Dali lang naman ito ilalaminate to. No? So, matagal na to sa akin. Siguro mga ilang taon na rin to. Siguro mababa na yung 3 years mula nung ginawa ko tong tour case na to. So sabi ko pwede kong buhayin, so ipapalaminate ko na lang siya para hindi yung crocodile lang nakikita. So check natin itong kagandahan yan. Pagka pang basic setup ang gusto mong gamitin ay passive. Meron na siyang mixer. Yan, eventually naka-on na rin siya. So pagkatapos niyan, meron niya siyang mixer kung saan sa mismong takip niya mismo nakalagay. Tapos meron tayo ditong ayan, pinakita ko na sa page ko to, no. Yung ating power sequence controller. Ayan, meron sa atin to. Ayan, power sequence controller na kung saan dito tayo magsasaksak sa lahat. Syempre meron tayong 8 channels. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, pwede mong i-choose kung alin dyan yung pwede mong i-off o kaya naman pwede mong i-on, no? So meron na rin siyang indicator kung ilang voltahe. Actually dalawa yan. Meron ako dito isa pa. Yan, no? So gumagawa ako ulit ng panibagong set. Actually sa isang set natin yan. Meron pa tayo doon isa. Tapos meron pa tayong ayan. So magkakaibang set yan. May digital, may analog. So ito naman yung pinaka basic kung sakaling hindi ka pa gumagamit ng powered. So ito yung kailangan mo, power sequence o kaya naman extension na maraming saksakan. Basta ganun lang yon, basta heavy duty. Kagaya na ito, heavy duty to. So titingnan natin yung plug pa lang niya. Yan, napakalaki. So halos 4mm square, no? So ngayon, pagka meron ka ng power sequence, syempre dyan na natin sasaksak yung ating wireless microphone. Meron tayong dalawang wireless microphone na dual. O kaya kung gusto mo na mag-purchase ng microphone na kung sakali po ay 4 channels na po siya, possible, pwede po yun. Para isang 1 RU na lang yung kailangan mo. Mas maliit na dito yung kailangan mo na rack, no? So ngayon ito, bypass mo to. Nilagay ko lang naman tong compressor limiter ko dito
para kako may display lang dyan sa part na yun kasi pangit naman pag medyo maluwag dito na. So gagawa din ako ng talagang sakto lang na case. Meron ako dun eh. Saan ko ba nilagay? Wala naman na. Ay, ito pala. Yan, meron ako dito. Ito pang basic setup ko rin to. Kaso nga lang, nasira kasi yung mga lock niya. Kaya ayusin ko muna bago ko ipapagamit sa tropa. Ayan o. Napakaliit lang na ito. Puro DIY ko lang to. Yan. Gahan liit. So, ngayon, ito naman. Kagandahan kasi nito kung pang passive, ayun pang kwento kung sakali active. So pag active, ibig sabihin hindi mo na kailangan ng amplifier. Pag passive naman, ito yung kailangan mo. Microphone, dual, dapat apat yan para may reserva ka if ever na masira yung isa o kaya nagkaroon ng problema yung isang receiver mo. So meron ka pa isa. So yun na yun para hindi ka magkaroon ng problema. And then sabi ko nga kanina, bypass lang natin tong compressor limiter na to. Ito ginagamit ko to sa full band pero nilagay ko lang siya dyan. Tapos ngayon kailangan mo dito is graphic equalizer. Ayan, ang gamit ko dito is Joson. Ayan. 25 bands. Mas maganda kung maraming bands kung gusto mo talaga na ma-enhance mo lahat ng audio dun sa may mas maganda, mas malinis, no? And then dito naman meron pa tayong syempre pag meron na yung graphic equalizer natin para mas maayos mo yung music, no? Tsaka yung output ng yung speaker natin, syempre yung papunta dun sa may amplifier, ganun na rin yun. Okay, so kailangan mo siya ng syempre kailangan mo rin ng amplifier. So ang gamit ko dito is Class D amplifier. Ayan, Dayahub na D1000. So Class D amplifier, pwede siya sa mid o kaya pwede na siya sa ating sub. Pero kapag pang passive talaga yan, the best talaga yung mga ganito na, no? So kung gusto mo naman gumamit ng mas malaking amplifier, possible pwede rin naman para hindi ka ma-short. Kung basic setup kasi yung nagre-range lang siya ng mga 6,000 up to 7,000, 8,000, mga ganon. Depende na lang yan sa ilaw na dadalhin mo. Pero kung sa basic setup kasi, pag sa sound system kasi, dalawang speaker lang na passive, which is 15 inches o kaya 12 inches, tapos magdala ka na lang na isang sub, pwede na. So meron tayong sub kagaya na ito, powered. Hindi po yung tough Yan. Ito 18 inches to na powered or active. So ginagamit ko siya, pinapair ko yan sa passive o kaya sa active. Pwede po. Passive or active, pwede mo siyang gamitin dun sa setup. Pag basic setup lang, no? So yun usually na kailangan din lang natin. So kung napapansin niyo to, meron pa akong amp dito. Ayan yung audio master na panood niyo yan sa mga previous videos natin. So ito pwede mo rin tong gamitin pang basic setup. Tested ko na to. Napakatibay niya, napakaganda. So ganun din naman itong Dayahub natin, no? So paresan mo lang to na sub. Pwede ka nang tumanggap ng basic setup for 300 to 400 packs o kaya 300 to 400 na katao. Depende na lang yan kung ano yung full range or yung range ng speakers mo, wattage niya. Pero kailangan yan mas maganda kung yung kumbaga yung talagang may bibigyan niya yung ganda. Kagaya na ito, meron ako ditong line array. DIY ko rin to, mga kamasta, no? DIY ko rin to na line array. Ito kaya niyang magpatunog yan ng kahit na 1,000 katao, yung dalawa lang, no? So pwede mo rin tong gamitin for basic setup. So solid to. Sa wattage nito nasa 1,500. Okay? So ayan. Bali apat to. Mapapanood niyan sa mga previous videos natin. Okay? So, yun lang. And then, syempre, yung mixer pala natin. Gusto ko na rin siyang i-share sa inyo. Pagka mixer, pag basic setup, pwede na kayong gumamit ng 8 channels. Analog, pwede na ho yan. So, madali lang to yung kontrolin. Basta, kompleto ko yan. May effects. Syempre, meron tayong aux. Output. Main output, left and right. No? So, yan po yung mga kailangan natin. So, yan lang, mga kumusta, no? Bakit nga ba 8 input ng DJ nung player mo? Left and right, tapos another player.
tapos host na 4. Magiging optional na lang yan kung ilang player na lang gagamitin mo kung sakali may acoustic, o kaya naman kung ilan yung gagamitin mo naman for acoustic. Kasi acoustic, mga 3 mics lang, okay na, o 3 inputs, okay na. Okay? So for now, ito na muna mga kamusta na. Share ko lang to para dun sa mga nag-i-start kung gusto mo na passive yung inyong setup. Okay? Nice one.